Kuya Nam, Ay, narito na ang damit mo. salamat nga. Wala to. Huwag ka nang magpasalamat. Sige, dumiretso ka na. Uwi na ako. Bye-bye. Ha? Huy, umupo ka Anong na. meron? Busy ako ngayon? May gusto akong sabihin sa'yo nga. Umupo ka na. Oo. Anong problema? Alam mo ba kung kailan pa ako tinawag na Nam ko, John? Yun na. Hindi ko masyadong maalala. Pero parang 24 ka na nun. Haba, bakit bigla mo itong tinatanong? Tinawag mo lang ako para dito? Hindi Sabihin mo ito kay nga. Ang gusto kong sabihin ay, Anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinawakan? ayoko nang tawagin ako sa pangalang yon habang buhay. Nga, tulungan mo ako. Iwanan mo na ang trabahong yan, nga. Ang kulit mo naman! Ano ba namang kinalaman ng palayaw mo sa akin? Kung ayaw mo, sabihin mo sa kanila na huwag na lang akong tawagin. Hindi. May kinalaman ito sa pandinig. Oh, please, tanggalin mo naman yung tawag na yon by agreeing to take me. Simula nang itinarak ni nga sa akin ang kanyang kutsilyo, siya ay nakaratay sa kama. Malaman ko lang ngayon na 30 taon ko na itong naririnig. Pero natatakot akong sabihin. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hoy nako, tinulungan kitaan. Hindi para kaawaan mo ako. Huwag kang magalit sa akin ng ganon, ha? Hindi kita kinakawawa. Mahal talaga kita. Alam ko kung gaano ko nakatagal siya lihim na minahal. Pero, hindi mo dapat gawing biro ang Lumayas ka. nararamdaman ng iba. Ayaw kong nagbibiro ka tungkol sa akin ng Seryoso ganyan. ako. Hindi ako may pakialam kay nga. Mahal na mahal ko si nga. Hindi ko na alam kung bakit. Sunog lutang, hiwa-hiwa. Kung ayaw mo, edi ayaw mo. Wala namang pumipilit sa'yo eh. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ha? Aling nga! Saan ka pupunta? Diyos ko! Anong ginagawa mo? Naglalakad ka at sumasayaw tulad ng tatay ko? Anong ginagawa mo dito? Nakikinig ako. Opo. Kwento mo? Noong panahon ng pagkadalagang taon mo? Paano mo nalaman? Hoy, ikaw na. Sinasabi ko na nga ba sa'yo, kahit anong balita, mapamalaki man o maliit, alam ko yan dito sa baryo natin. Pakinggan mo to. Kung mahal mo siya ng totoo. Sige, magpakasal na kayo. Huwag na kayong magtiis. Sa loob ng 40 taon, hindi ako nagkaroon ng asawa at ayos lang. Sa susunod pang 30 taon, wala pa rin akong asawa at hindi mamamatay. Sinasabi ko talaga, ngayon trabaho ko lang ay mag-ipon ng pera para sa pagtanda ko. Kahit anong trabaho pa yan, basta para sa babae. Kailangan pakasal, magkaanak, tapos alagaan ng pamilya. Ano sa tingin mo? Babae ka, di ba? Ba't gusto mong magkapera ng marami? Para saan? Ha? Anong silbi ng maraming pera kung wala ka namang asawa o anak? Narinig ko din si Tita Luz, may punto siya. Tita, ligawan mo na si Kuya Nando. Ligawan? Kasi tinulungan siya, kaya sinabi niya iyon para lang makabayad utang na loob. Wala namang pagmamahal sa akin dyan eh. Kitang-kita mo ang pagmamahal niya kay Tita. Hindi lang dahil utang na loob. Narinig ko sa iba, tama ang sinabi niya. Huwag mo nang tanggihan si Mang Nam. Kawawa naman siya. Wala naman kayong alam sa totoo dahil mahal kita, kaso wala kang kahit anong pagmamahal sa akin, sinabi ko na. Simula ngayon wala na akong nararamdaman para sa walang pusong iyon. Wala namang mahalin sa taong iyon. Atapap. Tama nga, mahirap para sa isang babaeng wala siyang kabiyak, madaling mag-alala sa ulan tuwing umaga at sa sikat ng araw tuwing hapon. Ha? Diyos ko? Ano ba yan, Bin? Bakit ka humahadlang sa daan ko? Pakiusog nga. Hindi ako iiwas? Kung humingi ng tawad si Du, saka lang ako iiwas. Hoy, tigilan mo nga yan. Sinabi ko na hindi kita papakasalan. Buong puso mo akong sinusundan. Para kang taong gutom. Kita mo, ayoko sa'yo. Nako, sobrang laki ng utang na loob ko kay Duy. Tanong nga, no? Sobra? Grabe. Duy, ibalik mo na lahat sa akin tapos kahit saan ka na pumunta. Hoy! Huwag mong kainin ng ganyan, ha? Sige na, tinatanggap ko na lang. Wala nang layuning maganda dito.
Sinabi ko na nga na wala na akong pagmamahal sa'yo. Pero mahal ko si Duy. Tama na. Ang bastos mo na. Nakakapagod na. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Umalis ka na, please. Kahit hindi ako sumasangayon, hindi ko ito iiwasan. Nandito lang ako palagi. Kung nandyan ka lang naman, pakiusog mo nga yung bike. Kung hindi mo yan iusog, aapakan ko na yung bike na yan. Hindi ako iwas kung hindi rin iwas. Kung anong nagpapasaya sa'yo, gawin mo na. Itong katawan at kaluluwa ko, ibinigay ko na lahat para sa kasiyahan. Kahit mamatay pa ako, handa na ako. Seryoso ka ba? Handa ka bang mamatay tulad ko? Anong ginagawa mo, ha? Hawak ko na ang kamay ni Duy. Hindi ko to bibitawan. Sumasang-ayon ka bang maging girlfriend ko? Totoo nga. Sige na, bitawan mo na ako. Kung may problema man, pag-usapan na lang natin mamaya. Kailangan ko nang umalis ngayon? Papayagan mo ba ako? Sige, akyat sa sasakyan. Akyat na. Ano ang minamaneho mo? Anong ambulansya ba yung makakarating agad? Hoy, ano yung ginawa mo kanina? Pwede mo pang ulitin ulit? Wala akong ginawa. Kanina parang may naramdamang dumaan sa tiyan ko. Uy, yayakapin kita. Kanina niyakap mo ako, di ba? Ninakaw ko na ang unang yakap mo. Kailangan mong kunin Hindi ito. ako nagbibiro ha. Kapag pumatal ka sa akin, sasaktan kita talaga. Ano? Anong ginagawa mo? Bitawan mo Ginagawa ako. ko lang naman ang tungkulin ng nagmamahalan. Sobrang galing. May kasintahan Salamat sa na ako. Hirap na Bakit talaga ako. ganun? Kailan Saya pa kita lang. sinagot? Kasi Balikan mo ko. tuwang-tuwa na si Diyos Lola. ko! Napakahangal mo na. Ang ganda ng blood pressure mo ngayon. Ibig sabihin, magandang kondisyon mo. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Ang galing pa ng bata at ang Sige, galing wala na yun. doktor. Pahinga ka na. Salamat, Doc. Hoy, matagal ka bang naghihintay? Matagal bago ko naintindihan kung paano maghintay. Sabi ko sa'yo, tatawagan kita pagtapos na ako. Ano ginagawa mo dito? Hello Salamat, po, paalam. andito po ako para makipagkita ulit kay Papa. Nung bata ako, takot na takot ako sa ospital. Tapos sinabi mo pa na, hindi ka kailanman mag-aasawa ng doktor. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili mo. Kapag galit ka sa iba, natatandaan mo yan. Kaya next time, huwag ka nang magalit ng ganyan ha. Ganun ba? Alagaan ko si Baby Lynn ng mabuti. Lam, huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang resulta ng test sa net mo ito. Okay, salamat. Pupunta na ako. Mauna ka na. Pamilya minamahal. Hindi iyon nangyayari. Siguro nagkamali lang. Ate Tu, ang cute-cute mo. Ang cute mo. Nung pumasok siya, sinabi niya, kung ganon, masaya siya. Ano ibig sabihin niya nun? Hindi ko maintindihan.
Ano na namang kalokohan yan? Hindi pwede. Hindi ko kayang magalit. Balang araw magiging asawa ko siya. Kung magagalit ako, masisira lahat. Nakauwi ka na? Nasaan na si Tuylin? Talaga? Anong sabi mo? Anak Barita. Min, ano yung pinagsasasabi mo? Saan mo narinig yung kalokohang yan? Tatanungin mo ba siya kung siya yung pinsan ni Lola? Green. Mama, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yon? Panoorin mo, nanay? Ang puno na ito, hindi iyon totoo. Nagkamali sila. Maniniwala ka sa akin? Maniniwala ka, Min? Bakit Anak? ginawa yan ni nanay at tatay? Hindi mo ako anak. Hindi pwede basta-bastahin ang anak ko. Paano mo gustong magpatuloy, Mama? Please, huwag mong sabihin kay Papa mo. Please, huwag. Ben, nagmamakaawa ako. Sa mundong ito, walang sekreto ang nanatiling lihim magpakailanman, Mama. Ang katotohanan ay katotohanan. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong... Huminto ka na. Narinig ka na ng lola mo. Min, huminto ka na. Aha, ikaw talaga. Huwag mo kaming iwan ni tatay. Huwag mag-alala. Ma, ano bang nangyari, Ma? Nasaan ka, Ma? Lin, hanapin mo si Min para kay Ma, Lin. Ano bang nangyari kay Dad? Tigil na. Mangako ka, anak. Mangako kang babantayan si Dad. Pangako mo. Ano ba naman ito, Ma? Ayoko talagang malaman. Ikaw ang nangako, kailangan mo hanapin si Bin para kay Mama at Lin. Mangako ka.
Kuya Hip, magpahinga ka muna at uminom. Grabe! Dalawang bata na nagulat! Uy, parang masyadong palakaibigan ka! Ha ha ha! Kailan magpapakain ng pamilya mo? Wala naman akong pinagmamalaki. Grabe naman! Mag-subscribe kayo sa channel ng Lala School para di nyo ma-miss ang mga nakakatuwang video! Nag-uusap kayo? Sabihin nyo kung ano pinag-uusapan nyo, tapos umalis na! Para lang Swimming lumakas ang bata. Sige, uuwi na rin ako. Magtrabaho ka na Sige, lang. uwi ka na. Kagabi, nasa bahay ka. Bakit ka nandito? Pagod ka na sa trabaho? Magpahinga ka na lang sa bahay. Isa pa, hindi ka gusto ni tita ha. Nandito ka lang, para pagalitan ka ni tita ha. Ang kailangan ko lang ay mahalin mo ako. Saka, nagagalit na si tita ng 2 beses ngayon. Pumunta ka pa rin upang maantig siya at mahalin ka pa rin. Bakit gising ka pa? Gusto mo bang manatili dito? Hindi ko rin alam. Naglalakad lang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Basta napunta na lang ako dito ulit. Sa Tagulan, Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. miss na miss kita. Naiisip kita lagi. Bakit ka ganyan? Bitawan mo ako! Dukmay, makinig ka sa akin. Hindi tayo magkapatid. Hindi ka anak ni tatay. Kaya mo bang iwan ang lahat para sumama sa akin, ha? Sumunod ka sa akin. Pupunta tayo sa isang lugar na walang makakapigil. Anong sinasabi mo? Huwag ka nang pumunta rito at manggulo pa. Wala akong inimbento. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Hindi ako anak ni Papa at hindi tayo magkapatid. Nagsisinungaling ka. Hindi pwedeng ganyan. Maniwala ka sa akin. Napatunayan ko na lahat ng gulo. Huli na ang lahat. Hindi ka pwede sa akin. Huwag ka na rin ganyan. Bumalik ka na sa pwesto mo. Bumalik ka na sa pamilya mo. Mahal ka nila. Anong nangyayari? Wala na akong nararamdaman para sa'yo, Doisao. Anak, nahanap mo na ba yon? Ma, hinanap ko na kahit saan, pero hindi ko talaga siya makita. Grabe! Sana siya pumunta ngayon. May nagyelo. Dapat nga, siguradong nandoon yun sa ilalim. Pero paano Bukas kung na. hindi tayo makauwi? Ayos lang yan. Ngayong araw kasi Uwi na ako. tayo agad Oo ha. nga. Kamusta po, tatay? Ah, maaga pa naman. Katulad lang ng ibang araw. Nasaan ang bata? Siguro umalis siya para sa despedida ng mga kaibigan niya kasi mamumuhay na siyang mag-isa. Sige po, uwian na rin. Magpapaalam na po ako sa magulang ko. O matulog ka na ng maaga, anak. Mahirap ang bukas. Kamusta po? Nanay, tatay, nandito na ako. Oo, Oo. uwi na po ako. Itong bukong na ito, malapit nang mag-party. Pero wala sa bahay para maghanda. Ano ba ang meron sa pag-inom? Uy, dapat mo rin siyang hayaang magpaalam sa mga kaibigan niya. Tara na, maligo ka na at kumain.
Kumain ka ng marami. Anak, kumain ng marami para malakas ka at makapagtrabaho ka ng maayos. Bakit hindi ka kumakain, tita? Ikaw ng pagkain sa akin. Busog na ako. Walang pera. Gabi-gabi. Kahit sa kanyang mga panaginip, naaalala ka pa rin niya. Kahit saan siya magpunta, naaalala ka pa rin niya. Patuloy na hadlang, pabalik-balik. Basta mag-isip ka lang. Sige mga kapatid. Nasa loob si Mama. Ewan ko kung may nag-aalala pa. Uy, strawberry! Tuloy-tuloy lang! Para kumita akong mag-isa para sa pamilyang ito. Pumunta ka na sa loob. Oo. Oo. Kung ganun, bakit nandito ka pa rin habang umuulan? Umalis na? Hindi siya yung tao na tinatawag na tramhowa, anak. Pero noong nagulat si multong bata, pakiramdam ko hindi nila ako pinapahalagahan. Isa akong walang kwentang lalaki. Grabe ang sermon ng nanay ko. Ituloy ang pagtatayo. Hanap dito, hanap doon. Tapos nakita ko siya. Nag-iipon siya ng oras. Artista sa gabi. Bumagsak si Lola. Ang center of gravity ni Earth ay lagi na lang tayo dapat maawa sa kanya. Saan ba nakahiga nanay mo ngayon? Ang sakit siguro niyan, anak. Magkita tayo muli mga kaibigan. Namiss ka na ng anak mo. Pero huwag mo rin sisihin ang sarili mo ng ganyan dahil doon. Bata ka pa, kaya mo pang tiisin ang lahat. Ingat sa paglipad. Okay, Kine. Sayang naman, at sabay tayo magtatrabaho. Sayang naman, at magkakaroon din tayo ng shape ba? Nax, maghihintay tayo para kay Ma. Para makalabas na siya, okay? Malaki na ako. Marunong na akong mag-isip. Tama na yon. Kailangan kong magtrabaho. Tahan ng pamilya. Hintayin namin ang ina mo. Sasamahan kita sa trabaho. Magtratrabaho ako. Okay. Kumain ka. Kailangan mo kumain para sa lakas mo. Tapos, sabay tayo pupunta sa trabaho. Kumain. Tita, kailangan ko na kasing pumunta kay Dr. Min. Babalik na lang ako maya-maya. Haha. Oh, alis na po ako. Kayo na po ang bahala sa bahay. Oh, Huwag niyo pong kalimutan ang aking mga gamit. Patuloy, gabay. tita, kailangan mong pakinggan ako. Kumain ka ng marami para maging malusog ka. Kapag nagkasakit ka, hindi ko alam. Dapat mag-provide ng pamilya ang pera. Dapat magtrabaho ang pera. Kain ka ng
Hindi ko akalain. Isang araw uupo ako dito at maaalala kita ng ganito. Kung ako'y tulad pa rin ng dati, matagal na kitang pinakain ng... Walang gustong uminom. Kaya pumunta ako para makahanap ng kainuman. Pwede ba? May natanggap ka na bang simpleng order? Ano, may sasabihin ka ba? Sabihin mo na. Alagaan mo ng mabuti si Ukmay ha. Kung sakaling may mangyaring masama sa hinaharap, pakiusap, huwag mong iwan si Mainan. Akin ito po, hindi ko kailangan ang paalala mo. So paano kung hindi ako ang kuya ni Ukmay? Anong nangyari sa'yo ngayon? Pumunta ka dito, syempre wala namang gustong pag-usapan. Kahit kapatid ka man niya o hindi, hindi mo ako matatalo. May lakas ka bang loob iwan ang lahat para sumama sa kanya? Kita mo, ganito talaga ang sahod mo. Talo ka na. Kung kaya lang ngayon, handa akong iwan lahat para tumakas kasama si Ukmay. Ano? Parati ka nalang galit? Maniwala ka? Sasaktan kita ulit? Parati ka nalang galit? Good girl. Ayos na, Salamat. ate. Sabihin mo nga ng totoo. May nangyari ba kanina pagdating ko? Wala namang nangyayari. Bukas na ang kasal ko. Gusto ko lang magpaalam sa lahat. Cheers. Kamusta po, Tito Nam? Ano yon? Sobrang galing. Ming, gumising ka na anak! Good ako. Gusto kong humiga at matulog sandali. Huwag mo akong sundan. Ming! Ming, gumising ka na anak! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka laging lasing? Hindi na uso ang labis na pag-inom ngayon. Kitang-kita sa'yo na may nangyaring masama. Men. Kaya naman, pakinggan mo ako, Min. Oy, sa totoo lang, wala akong galit sa'yo. Dahil lang sa anak kanya. Kahit kailangan kanyang paalisin sa bahay. Kaya kayong dalawa ni Utmay ay walang pagkakataong magkatuluyan. Pare-pareho lang tayo. Paano namang hindi ko mapipigilan ang sarili kong lumipad papunta diyan? Bahay ko, hindi ka na itataboy pa? Kung may malungkot kang kwento at gusto mong makipag-usap, halika rito at mag-usap tayo. Yang isa, ang tagal nang tumambay pero
ni hindi man lang magparamdam sa bahay. Hindi naman ganito dati. Grabe, ibang klase talaga. Yung isa doon, kakausap lang sa akin. Sabi niya ngayon, gabi malalasing siya. At doon na matutulog sa bahay ng kaibigan niya. Bukas maaga siya uuwi. Huwag kang mag-alala. Pero tinawagan ko lang siya. Walang signal. O, siguro tumawag na siya sa'yo, tapos tinurn off na niya ang phone niya para matulog. Tama na, matulog na tayo. Ating gabi na rin. Marami pa tayong gagawin bukas. Ewan ko kung anong nangyayari dito. Tingnan mo yung bata, mukha siyang pagod. Namamatay mga bitag! Tumatakbo para magnakaw, saan kayo pupunta? Ha? Mga walang hiya! Tita, kamusta? Kamusta, tita? Hindi ko kayang tanggapin ang iyong pagbati. Bakit ka nandito? Tahimik ang lahat. Kung gusto ngang makipag-usap ng tatay ko sa nanay ko, hindi na kailangan. Tahimik at payapa ang buhay namin, hindi namin kailangan siya. Grabe. Wala akong ibig sabihin. Gusto ko lang bumalik dito at bisitahin ang lahat. Kung papayag si tita, gusto ko sanang makaupo at mag-usap dito kasama si tita. Uy, si Mai nasa labas? Sa palayan ng Lotus? Tawagin ko Tita, siya. papunta na ako dyan. Ililigtas ko si Ukmay. Uy, umalis na ba siya? Sabihin mo nga, hindi ko siya gustong murahin kahit kaunti. Pero kapag nakikita ko ang mukha niya, o naaalala ko ang tao na tumulong sa kanila, gusto ko na lang siyang murahin ng todo. Oh, sige, ingat ka sa bahay, magtrabaho ka na. Wey, nandiyan ka? Utmay! Nasaan ka na, Utmay? Teka lang! Sinyelas ni Ukmay ito. Oh my! Saan ka nagtago? Narinig mo ba? O kung hindi ka pupunta sa kasal, malalagay sa panganib si Okmi. Ang tahimik at maayos dito? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang makidnap si Ubi? Kalma ka lang. Pasensya na. Talagang hindi ko rin alam na may ganitong posibleng mangyari. Ngayon, hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag ito sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ngayon, ayusin mo na ang lahat. Huwag hayaan si Haiduyen na maghinala at magalala. Pagkatapos ng kasal ko, pakakawalan na ni Mama si Utmay. Tawagan kita ng oras na yon para sunduin si Utmay pauwi. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari kay Mimi, hindi kita papatawarin. Tiyo, kailangan ko nang pumunta ng Saigon ngayon. May importante akong gagawin doon. Babalik ako para bisitahin ka. Pagkatapos, paumanin po. Tiyo. Ano? Ano ang sinabi mo? Pati si Utmay kinidnap? Nanay siya ni Min? Bakit kinidnap pa? Bakit nga ba may kinalaman si Utmay? Halika dito. Alam mo ba? Anak ni Mr. Utmay siya. Hindi ko pa rin alam. Ngayon,
Sabihin mo kay Uncle Nam. Niloko niya kami. Huwag sasagot, ha? Hanapin mo si Utbi agad. Pag may balita, Sandali! tawagan mo si Uncle Nam. Nasa palengke yung buwan na yun. May nakita akong kotse malapit sa akin. Grabe, ang bilis niyang magpatakbo. Halos mabangga niya ako. Siguradong hinuli ng kotse na yun yung aso. Kailangan kong pumunta kagad kasi baka dukutin ng ahas si Ako, Obi at si Tito dalhin Nam. sa Tricon. Ano? Sandali, pupunta ka sa Saigon? Pupunta ka sa Saigon? Saigon! Saigon! Heto ang Andito pera. na. Magkano pa ba kailangan? Ang daming gastos ngayon. Ano pa ba? Ano pa ba? Tanungin mo si Tito. Kita kita. Kung paano batikusin ang dalawang ito. Saan ka pupunta na hindi ka pa umuuwi? Bakit ang aga mo ngayon? Dahil naibenta mo lahat ng maaga, kaya umuwi ka ng maaga. Ha? Saan napunta si Nguyet? Pumunta siya dito. Pero siguro may kailangan siyang gawin kaya umalis na rin siya. Kakatakot! Si Mayrin kanina, umalis ng maaga. Nakita ko siya kanina, pupunta siya sa klinika. Pagkatapos nun, umalis rin siya para kumuha ng gamot. Pero nandyan pa rin yan. Baka pumunta siya sa Sen? Para asikasuhin niyon. Hindi man lang ako nakita. Kaya umalis na. Ha? Bumalik na si Kuya Min? Diyos ko, kagabi hindi siya umuwi kaya nag-alala masyado si Lolo't Tita, Lola. Nasaan si Mama? Nanay, nasa taas ako. Salamat. Oh. Saan ako pumunta kagabi? Duty ako sa ospital ng tatay mo. Ha? Bakit sabi ni nanay na kasama mo ang mga kaibigan mo? Baka inisip lang yan ni Mama. Siya ay isang drama queen sa ospital. Sige na, magtrabaho ka na muna. Akit na ako para makipagkita kay Mama. Sige na, simulan mo nang magtrabaho. Oh, alam na ni nanay. Siguro pauwi na rin siya ngayon. Nanay niya iyon. Ano bang magagawa niya? Ma, anong ginagawa mo sa pilikmata mo? Isara mo na lang. Kung ayaw mong marinig ng lahat, Ano ang ginagawa ng iyong mata? kaya nga wala nang ibang magagawa. Kasi hindi ka nakikinig kay nanay. Kaya kailangan niyang gawin Pero yan. wala namang kaming pakialam ni Mama kay Utmay. Mama, pakiusap. Palayain mo na si Utmay. Pagkatapos ng kasal mo, ilalabas na ni Mama yon. At huwag mong sasabihin kay Papa ang tungkol dito. Kung gusto mo itong maging ligtas. Bakit ba't ganito ang trato niyo sa akin? Huwag kang sumigaw ng ganyan sa nanay mo. Hindi ko inaasahan. Hindi ko akalaing ganito ang gagawin ni Inay para pilitin ako. Sinasabi ko sa iyo, Ma, wala akong balak ituloy ang kasal na to. Kasi anak mo ako. Bagaman hindi ito ang katotohanan, anak pa rin ako ni Itay at mahal ko ang pamilyang ito at hindi ko kaya itong mawala. Ang pag-ibig namin ni Ukmay ay malakas. Pero hindi nito kayang talunin ang pamilyang ito. Maintindihan mo ba yan? Kahit pa ang pamilyang ito. Peke lang ito. Anak! Labas ka! Labas ka! Tama ba? Ginamit mo na ang paraang ito dati para pilitin si tatay na magpakasal kay Mama. Anak, dahil lang bata ka, akala mo pwede mong kausapin ako ng ganyan? Lumabas ka, maghanda ng mabuti para sa kasal mamaya. At tandaan, kung balak mong iwanan itong kasal at sabihin kay tatay mo, hindi mo na makikita ang batang iyon, Mama, lumabas ka na.